Hello po sa inyong lahat mga kamatyas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay ating ihabol ang bakbakang naganap between Super Grandmaster Daniel Naroditsky versus Super Grandmaster Alexander Lenderman dito pa rin sa katatapos lang na round number 4 sa ongoing US Chess Championship Men's Division. Okay, so kagabi, break pala no, mamaya pa itutuloy ang round number 5 kaya ihabol muna natin ang mga laban na nagkapisaan. Okay, white dito si Naroditsky, black si Lenderman. Kung matatandaan nyo po si Lenderman ang tumabla kay Wesley no, nung early round. Okay, ang ginawa ni Naroditsky, nag D4, nag Knight F6 si Lenderman, nag Knight F3, nag D5, approaching Queen's Gambit, nag E3. Ayan, nagpahiwatig kagad ng call system formation si Naroditsky, nag C5, okay? Dahil medyo matipid ang pag-progress ng development ng white, sinagad naman ni Lenderman, sinamantala niya ang space development. Nag knight B D2, nag C takes D4, kumapture kagad, E takes D4 at dito nag Queen C7. Kasi bakit nag Queen C7 si Lenderman? Mukhang malalim ang kanyang preparasyon dito at pangunawa. Kasi dito malakas sa puti yung kapag nakapag C3, then yung bishop nakakarating sa F4, makokontrol ng lubos ang E5 square. So Queen C7, inagapan kagad na wag maka-bishop F4 ang puti dito. Ang ginawa, nag-bishop D3, develop, preparing to castle, nag-knight C6, nag-C3 na. Ayan, para walang mga knight B4 na paparating, maraming magandang ideas dyan. So, nag-bishop G4, develop, para bago mag-E6, at least na-release na ang light square bishop, nag-queen A4. Ayan, interesting. Ang idea dito, magna-knight E5 para ma-pressure yung knight, ganun din ma-pressure ang bishop sa G4. Agad namang bumalik dito si Lenderman at yan ang bagong luto sa position na ito. Kasi ang madalas na gawin ditong normal ay E6, preparing sa pag-develop ng dark square at knight D7. Yan ang normal dito eh. Pero ang ginawa, nag-bishop D7, ayan, para maalis kagad ang queen dyan, nag-queen C2, umalis. Kasi annoying, may knight E5 kasi na magkakaroon ng discovered attack, then may knight takes F3 o kaya may tagpas sa D3. So, nag-rook C8 dito, direct threat na knight B4, lulundag dyan, paki-imagine po, then tatapyasin ang queen sa C2, agad namang pinigilan ni Naroditsky. Kasi pakita ko lang din sa inyo, sa mga tagapanood nating beginners, meron kasing knight B4 eh. So malakas yan. Pag kinapture, ka-capture. Capture, capture, capture. Pantay pa ang number ng pieces, pero nagkaroon ng double pawn, sira ang pawn structure. So lugi, no? Ayan, no? Quick na rin ng D4 niyan. Tatamaan yan sa paparating na mga moves pa. So, kung mag knight B4, magku-queen B1, tatagpasin lang ang bishop, malakas yung bishop, sayang yan. So, lalabas dito, pag E6, bishop pair sa black. So, positional advantage lalabas. Okay? Kaya, hindi dapat maka-knight B4 ang black dyan. Ine-A3 talaga para walang knight B4. Nag-bishop G4, bumalik si Lenderman. Gusto niya talagang mag-E6. Then, mailabas na yung bishop para i-develop na ang dark square bishop. Pero, makulit din si Naroditsky. Nag-queen A4. Ang threat, knight E5. Ayan ang idea na paparating. Nag-E6. Sa inis ni Lenderman, nag-E6 na. Kasi kung babalik siya, mukhang babalik uli si Naroditsky. Ang ginawa, nag-knight E5. Ayan, pressure na sa bishop, pressure sa knight. Nag-bishop H5, umilag lang ang bishop. Nag-knight F1, ayan. Maniobra pupunta sa G3, yan ang idea. Pero hindi raw kainaman yung knight F1 na yan. Ang mainam daw dito ay C4. Yan na pala, no? O kaya knight takes C6. Ayan, so tira ng computer, stockfish, and knight takes C6, B takes C6, H3 lang para protected ang G4 square. So yan lang daw ang mainam ayon sa computer engine. Pero balik na tayo, nag-knight F1, nag-bishop D6. Siyempre si Lenderman talagang nalalakasan sa knight na yan. Kailangan niyang paalisin, sinuportahan, pinatigas ang knight sa E5. Nag-bishop G6, good move, tinapatan ang light square bishop para pag nawala ang light square bishop, makuha na talagang buong buo ni Lenderman ng E4 square, makakalundag ang knight. Nag-bishop E2, umilag. Pero, ang best move daw dito ay knight takes bishop, H takes G6,
G3 para suportahan ng F4. Ang importante dito ay guarded ang E5 square, hindi makaka E5, hindi rin makaka knight E4 basta-basta kasi kakapturin lang yan. May bantay na bishop. Okay? So yan daw ang mainam. Pero dito nag-bishop E2, medyo natalo sa tempo. Nag-bishop E4, good move. Piniresure ang pawn sa G2. Nag-knight E3 para pang depensa. Nag-castle na. Nag-castle din. Nag-knight D7. Talagang gustong-gustong paalisin ang knight. Mag-F6 na. Mapupuwersa ng mapaalis ang knight sa E5. Nag-queen D1. Ayan, bumalik na. Ang idea, magbi-bishop D3 para ma-neutralize ang bishop sa E4 and para may access na rin ang queen sa kabila, sa king side. Nag-F6 na, nag-knight takes D7, nag-queen takes D7, nag-bishop D3, nag-bishop takes D3 in exchange na, pero may mainam daw dyan na F5. Pagtibayin lang daw ang bishop sa E4 para bato. Ngayon, kung kakapturin yan, bishop takes E4, F takes E4, ayun, magkakaroon ng tempo attack sa F4. So, iintindihin pa yan. Pag nag-G3, B5. Ayun, para walang C4 mamaya. I-fix muna ang C4 square, knight A5, knight C4. Then, pwede ring mag-break mamaya timing lang sa F4. So, yan ang idea na paparating. Best move daw yung F5. Pero balik na tayo. Nag-bishop takes D3, nag-queen takes D3, nag-F5. Ayun, saka pala nag-F5. So dito, positional advantage pa rin. Slightly better ang black kasi ang mga pawns ay kakulay ng dark square bishop ng puti. Samantalang sa black, opposite color ng bishop, lumalabas, mas maganda ang bishop, good bishop ang dark square ng black at dito naman ang dark square bishop ng puti ay bad. Kasi barado ng kanyang sariling pawn. Okay, nag-bishop D2, develop, connect ang mga tore, nag-knight E7, ayan na, naghahanap ng mamani-obrahan si Lenderman. Nag-B3, nag-rook C D8, okay, tingnan natin, rook A D1, nag-bishop C7. Ayan, so dito baka mapatanong kayo mga kamatyas, bakit hindi kinapture yung libreng pawn sa A3, meron kasing B4, then makukulong yan, rook A1 na yung paparating. Okay, hindi ko mo yung mga libre-libreng pyesa, tatagpasin natin, baka mamaya trap pala yan. Okay, so ang ginawa, nag-bishop C7, binakante ang D6, masarap magmaniobre, knight C8, knight D6, then knight E4. Maparating ang knight sa E4, grabe. Hindi na basta-basta mapapaalis kung makarating yan dyan. Nag-bishop E1, pero dito nag-knight G6, nagbago plano, inatake ang pawn sa F4, nag-bishop G3 si Naroditsky. Ayan, maling desisyon daw, no? Kasi bishop para lang depensa ng F4, parang naging malaking pawn. Ang tira daw dito G3. Ipaubaya na sa pawn ang pangdepensa sa F4 para ang bishop mayroon pang role na mas kapaki-pakinabang or magagamit pa sa maraming ways, no? Pero balik tayo, nag-bishop G3 si Naroditsky, nag-bishop D6, bumalik ulit. So, yun, may threat ulit sa A3 at merong idea to play Queen C7, titriplehin ang atake sa F4. Nag-rook F3, natunugan kagad ni Naroditsky. Queen C7, nag-rook DF1 para kumpleto ang depensa sa F4. Nag-H5. Idea ni Lenderman, mag-H4 para paalisin ang bishop sa G3 at bumagsak talaga ang F4. Nag-H3. So, H4, bishop H2. Yan ang idea para may aatrasan. Pero, ang best move daw dito ay H4 na daw. Huwag katakutan ang bishop E7 dahil mayroong knight D1. Pagpalagay ng capturing niya ng bishop, capture, rook H3, knight G6. Pag kinapture, may threat sa F4, queen G3 muna, depends sa threat sa knight, babagsak ang pawn sa H5. May bawi pala. Okay, H4 na daw ang mainam. Pero nag-H3 lang. Nagtipid si Naroditsky, nag-H4, bishop H2, nag-bishop takes A3. Good move na. Hinug na yan. Kasi kanina, kaya hindi makapture yan ni Lenderman, yung bishop ni Naroditsky, nasa E1. Pag B4, nasa dito pala, sorry. Pag B4, may rook A1 kagad makukulong ang bishop. Pero dito, ang bishop na misplace sa kabila. So, pwede na yan. Nag-B4 pa rin naman para kulong. Pero dito, nag-rook C8 muna. Inatake ang pawn sa C3. Nag-knight D1 atras para, ayan, sapat ang depensa sa C3.
Pero hindi raw yan ang kainaman. Queen E2 daw ang mainam. So, kumbaga parang trap na kapag kinapture, merong knight takes F5, discovered attack sa queen. Okay? Pero hindi naman kakapture yan dyan eh. Pero ito daw ang mainam. Queen E2 lang. Ang gagawin ng black, rook F6, Queen D3, balik lang daw. Hindi pa rin pwedeng capture no? Pag kinapture, capture, capture, paki-imagine po may knight takes D5, tapatan ng tore, tapos may knight takes rook, naka-check pa. Okay, ganyan-ganyan lang daw muna. Pero balik na tayo sa ginawa ni Naroditsky, nag-knight D1, nag-A5. Ayan, sapat ang way para makawala ang dark square bishop dahil wala nang ang bishop sa D2 na dumidepensa pa dyan. Napa B takes A5 tuloy, Queen takes A5, Rook E3, inatake ang pawn sa E6, Rook F6, depensa muna, Rook Fe1, dinoble ang atake, nag-Rook C6, dinoble ang depensa, nag-King H1, ayan, prophylactic lang, nag-Bishop F8, ayun, nakatakbo yung Bishop ng malaya. Nag-G3, ayan, para maginhawaan na sa space dito sa kabila. Nag-H takes G3, nag-Rook takes G3, nag-Knight E7, umatras lang. Tanong, bakit hindi kinapture ang libreng pawn sa F4? Meron daw Queen F3. Ayun, atake. Saan ba pupunta ang knight? Pag bumalik, knight G6, Rook E G1. Okay, pwede pa rin naman sa black, yun nga lang, medyo annoying, nakakasindak kasi doble na, tipong parang may lalanding na kakaibang atake. Kaya medyo na pressure si Lenderman dyan at minabuti na lang niyang umatras. Knight E7, nag-Rook E G1, nag-Knight C8, ayun, na ispatan na ang maniobrang maganda, dadalhin ang Knight sa E4, nag-Queen F3, Knight D6, nag-Queen H5, nagtatry talaga na makapag-create ng panggulo sa king side, nag-Queen D8. So, medyo na-alarma din si Lenderman. Ako, baka mamaya may gagawin niya na. So, yan yung Queen, idea, Queen E8, o kaya Queen E7, nag-Rook 3, G2, nag-Queen E7, ayan, talagang todo-todo depensa sa G7, nag-Bishop G3 idea, Bishop H4, Queen F7, Queen to Queen. Siyempre, lugi na sa number ng pyesa. Queen F3 atras lang, iwas simplification. Nag-Rook H6, inatake ang H3, nag-H4, ayan, dubious move, risky, dahil may Bishop E7, ayun, nakatarget na naman. Ang mainam daw, wag na daw mag-H4, ang tira lang ay Bishop E1, Knight E4, Knight F2. Ayan, depensado naman ang pawn sa H3. Yan daw ang mainam, kumpara sa ginawang H4, nag-Bishop E7, Bishop E1, nag-Bishop F6. Ayun, meron kasing counter-attack sa G7, pero na-miss dito ni Lenderman ang capture na daw, hataw na daw. At huwag katakutan ang capture, pagpapalit ang queen sa dalawang tore, Bishop takes H4, Rook takes H4 check, King G2, then Knight E4. Masyadong ang posisyon ay hindi open kaya magaling ang dalawang tore sa close and semi-close position. Pero pag open position at watak-watak ang pawn structure, doon delikado ang queen kasi makakagala-gala ang queen Dito hindi makaporma ang queen. Meron pang Rook A6, Rook A2, magpapaso ka na yan. Decisive advantage for black. So, dapat tinuluyan na daw ni Lenderman pero medyo parang nababalahibuhan pa sa mga guhit ng mga atake na yan. Nag-Knight B2 idea, Knight D3, Knight E5, nag-Queen H5. Hamon ng Queen to Queen. Siyempre, kailangan umiwas. Nag-Queen H3, umiwas. Pero, hindi raw tama yung iwas na yan. Capture na daw. Capture, capture, Knight D3. Ayan. So, Knight E4, Knight E5, Bishop takes E5, D takes E5, Rook C7 pang depensa sa pawn sa G7. So, lamang pa rin ang black dito. Okay. Pero, mas okay pa raw yun kumpara dito sa Queen H3 dahil may Knight E4, nag-Knight D3, nag-Rook C7. Ayun, talagang grabe. Gustong depensa talaga yung G7. Dito raw ang tira, wag na raw depensahan yon dahil may bishop naman. Knight takes C3. Pag nag-Knight E5, Knight E2. Threat ang tore. Pag kinapture ang rook sa C6, may Knight takes G1. Naka-threat pa sa queen. Obligadong tagpasin muna yan.
then B takes C6. Super decisive advantage for black. Bitin pa ang pawn sa D4. Yan na. Pero masyadong nag-iingat si Lenderman. Ang ginawa niya, nag-rook C7, nag-knight E5, bishop takes H4. Ayun, tinagpas na yung pawn. Rook H2, tinagpas ulit ang bishop. Queen takes H5, rook takes H5, rook takes H5. Meron kasing nakwenta or na-compute si Lenderman na knight G3 check, double, obligadong capturing niya ng tore. Bishop takes G3, nag-knight G6 para makapanggulo-gulo. King F7, umangat lang, knight E5 check ulit. King F6, rook G5, threat ang bishop, pinakapture na talaga ang pawn sa F4. May rook G6 check, king E7, rook takes G7 check, king D6, nag-knight F7. Kasi kung kakapturin yung tore, lalong walang kabuhay-buhay na, no? Babagsak yung C3 and D4 pawns dahil sa pull yan sa dark square bishop. So, nag-king C6, knight D8 check, nag-king B5, nag-rook G6. Ayun, pinabagsak naman ang pawn sa E6, nag-E5. So, bakit kaya hindi kinapture itong pawn sa C3? Mayroon daw knight takes B7. Yan ang kakapturen. Then rook takes E6. Okay, so pero ano pa rin eh. Winning pa rin eh. Grabe pa rin ang babagsak pa rin kasi yung D4 eh. Okay, balik tayo. Nag E5. D takes E5. Bishop takes E5. Rook G5. Nag Bishop F6. Ayun. So, ito, may magandang decision na nakita rito si Lenderman sa endgame. Kaya niya ginawa ang Bishop F6. Ibinigay niya ang 2 pawns. Pinakapture na niya. Tingnan niyo mga kamatsas ha. Mahaba ang nakwenta niya rito. Capture yung knight, di ba? So rook takes D5 check, double. Tangay din ang bishop sa D8. King C4, rook takes D8, king takes C3. At dito, nag-rook D5 para mahinto ang pag-progress kasi magbi-B5 na at kapansin-pansin dito ang layo ng king ni Naroditsky. Pinakapture ni Lenderman ang 2 pawns pero meron siyang natanaw na napakagandang idea dito sa rook and pawn ending na ito. Pakinggan nyo nga po ang napakagandang idea na ginawa pagkatira noon tapos na laban. Talagang pangitang-pangitang winning na ang black. Bigyan ko kayo ng konting segundo para ma-pause at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat pagtira ng rook G7 tapos ang laban. Nakakat ang king, hindi makatulong para syempre iba yung king kasi madadala dito hanggat maaari para mapigilan at may chance ang makatabla. Kaso kinat. So lalabas story na lang ang gagalaw dito, dihado na talaga. Ang ginawa dito, nag-rook H5, nag-king B4, nag-rook H4 check, king A5, rook H2, B5, rook A2 check, king B4, rook B2 check, king C4, rook C2 check, then king B3. Nag-resign na dito si Naroditsky. Nadali siya. Sinimplihan na lang siya sa endgame. Okay, so bakit nag-resign dito si Naroditsky? Halimbawa, kung mag-rook C8, mag-BB4 na. Walang magawa yung king. Oh. Grabe ka genius yung pagkakabakod ng tore. Wala eh. Tore-tore na lang gagalaw eh. Rook B8, king A3, rook A8 check, then king B2, rook B8, unti-unting progress. So tuloy lang natin para makita kung paano mananalo. Ayan, rook B6 push. Halimbawa kung umatras lang rook B8, ayan isang ganito na lang, rook C7, pagagalawin ng king pero gagalaw nga too late na. Ang idea ng rook C7 para walang kulit-kulit na check sa C-file, isang angat lang ng king then magpo-promote na unstoppable. Talagang talo na. Lalabas king and rook combination basic mate kapag nawala na yung tore ng puti. Kaya talagang resignable na after king B3 ni Lenderman. Okay, so maraming salamat po. No? Inihabol lang natin ito kasi nga rest day pala nila. Kala ko meron ngayong bakbakan eh. So sa mga ngayon pa lang nakapanood, i-update ko uli kayo sa standing after round number 4. Dito pa rin sa US Chess Championship. Pinangungunahan ni Ray Robson, 3 points out of 4 rounds. Dominguez, Caruana, Lenderman. Si Lenderman nasa taas din pala, no? Wesley So, Sevian Samuel may tag to 2.5 points. At mula kay Bruzon, Burke, tag 2 points. Shankland, Zerks, 1.5 points. Naroditsky, 1 lang. And Xiong, 0.5 pa lang ang score.
Yan ang update natin dito sa men's division ng US Chess Championship. So, susunod naman natin ang pag-update sa women's division. Yan ang ating gagawin kaagad. Maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. Sana natuto kayo dito sa game na inanalyze natin at kung kayo ay natuto, pahit naman uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa inanalyze natin, comment nyo na lang po sa section below. Muli, ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.